Mabilis na tumalikod si Jocelyn dito. Ayaw niya na makita ito dahil natatakot siya na baka bigla na lamang siyang maiyak sa harap nito. At ayaw niyang makita nito umiiyak siya at parang isang batang mahina. Kailangan niya maging matatag. Humugot siya ng ilang malalim na hininga at sinubukang pakalmahin ang sarili niya. Matapos niyang kumalma ay humarap siya at nagsalita. Carter, alam ko na tama ka. Pero anong magagawa kung ito nga ako? Ito nga yung ugali ko. Sorry din ha, kung pakaramdam mo ay napakamakasarili ko. Sabi niya rito at pagkatapos ay mabilis na tumalikod rito. Ngunit mabilis din siyang tumigil sa kanyang paglalakad. Carter, naisip ko na talaga ito. Humarap siya kay Carter ng dahan-dahan. Maghiwalay na tayo. Naalala niya lahat na sinabi sa kanya ni Roxanne. Ninatiis na nito na hindi tumawag o ni mag-text sa kanya. Yun pala ay ayaw lang siya nitong kontakin noong mga panahong iyon. Sa makatuwid ay palagi lang siyang naniniwala sa mga pinagsasabi nito sa kanya. Kapag sinabi nitong aalis siya para sa trabaho ay hindi niya pinaghihinalaan ito. Pero ngayon ay alam na niya na ang work na sinasabi nito ay ang pumunta sa abroad para lang makasama ang Roxanne na yun. Masasabi niyang napakatanga niya talaga at paulit-ulit lang na naniniwala kay Carter at sa lahat ng kasinungalingan nito. Pinagmumukha lang siya nitong tanga, palagi at uto-uto. Pakiramdam niya paulit-ulit siya nitong pinaglalaruan at pinaikot sa mga kamay nito. Napakabait niya namang tao sana, kaya niya hindi niya maiwasang tanungin sa isip niya kung deserve niya ba talagang lokohin. Mabilis niyang tinalikuran ito at pagkatapos ay tuluyan ng lumabas ng bahay. Paglabas niya ay eksakto namang huminto sa harap niya si Olga, na kanina pa lamang ay na-text niya na nasusunduin siya nito at pagkatapos ay mabilis siyang sumakay sa loob ng kotse nito. Ilang minuto nang tumatakbo ang kotse nang patingin-tingin sa Olga sa rearview mirror ng sasakyan at siguradong siya ng kotseng sumusunod sa kanila ay walang iba kung hindi ang kay Carter. Nang sulyapan niya si Jocelyn na tahimik habang nakaupo sa tabi niya, ay mabilis niyang nagets ang nangyari. Nag-away ba kayo? Tanong niya rito. Hindi, mabilis na umiling sa kanya si Jocelyn at hindi na lamang siya nagsalita pa. Pero alam niya na may problema talaga ang dalawa at ayaw lang nitong magsabi sa kanya. Tumahimik na lamang siya at hindi na nagtanong pa nang bigla na lamang nagsalita si Jocelyn. Nakipaghiwalay na ako sa kanya, sabi nito sa kanya. Nalaki naman kaagad ang mga mata ni Olga nang marinig niyang sinabi nito. Ano? Bakit? Tanong niya rito. Alam niya kung gaano nito kamahal si Carter at kilalang kilala niya ito. At alam niya na hindi ito makikipaghiwalay ng walang dahilan, kaya natitiyak niyang may malalim itong dahilan. Idagdag pa na ilang taon na rin ang mga ito at kung hindi dahil sa dahilang iyon, ay hindi sana aabot ang mga ito sa puntong maghihiwalay sila. Jocelyn, sabihin mo sa akin at huwag kang matakot. Sinasaktan ka ba niya o may ginawa ba siya sa'yo? Sabihin mo sa akin at sasamahan kitang makuha ang hustisya. Sabi niya rito na may bakas ng galit ang kanyang tinig. Kailangan niyang protektahan ng kaibigan niya kahit na anong mangyari. Naalala mo ba si Roxanne? Tanong nito sa kanya at pagkatapos ay mabilis siyang napatango. Bumalik siya. Napatapak naman ng wala sa oras sa preno si Olivia. At pagkatapos ay nanginig ang mga kamay niyang napatingin kay Jocelyn. Ano? Hindi makapaniwala niyang tanong at pagkatapos ay napasuntok pa siya sa manibela. Ang babaeng yun na naman? Sa totoo lang na sabihin mo sa akin na nag-abroad siya, ay medyo hindi pa rin ako mapalagay at nag-aalala ko na baka nga bumalik siya. At ngayon nga'y bumalik talaga siya? Nasaan siya? Halika, puntahan natin ang bruhang yon. Sabi niya rito ngunit mabilis na umiling sa kanya si Jocelyn. Kailangan ko na munang pumasok sa ngayon sa trabaho ko dahil may malaking operasyong gaganapin ngayon sa ospital at hindi ko yun pwedeng palampasin, sabi niya rito. Sige, kung ganun hintay na lang kita na matapos ka na sa pasok mo. Sabi ni Olga sa kanya at nang matapos lamang nitong sabihin niyon, ay mabilis tong tumawag sa PA nito at nagtanong. Vera, pwede mo bang i-cancel lahat ng appointments ko mamayang gabi? Tanong niya rito. Ay, sige po Miss Olga, sagot naman dito kaagad sa kanya. At pakisabi rin kay Ate Mia na may tutulungan lang kasi ako na kaibigan ko mamayang gabi. Sabi niya rito at pagkatapos lamang nitong sabihin niyon, ituloy na nga nitong ibinaba ang tawag. Hindi naman na inaasahan ni Jocelyn na ika-cancel nito ang lahat ng appointment, kaya mabilis siyang tinitingnan nito. Ano ka ba, Olga? Hindi na kailangan dahil alam kong napaka-busy mo sa trabaho mo. Isa pa'y pwede naman akong pumunta doong mag-isa. Hindi, sasamahan kita, lalo na't alam ko ng ugali ng babaeng yun. Kailangan nandun ako. Pero paanong trabaho mo?
Bago pa man matapos ni Jocelyn ang kanyang sinasabi ay mabilis nang tinaas ni Olga ang kamay nito at pinigilan siya. Okay lang yun. Isa pa, kailangan mo na suporta, alam ko. Nagpapasalamat pa rin ako dahil sa'yo. Makakapagpahinga ako kahit papano. Hindi na lang din naman nagsalita pa si Jocelyn. Isa pa'y sikat na si Olga ngayon at alam niya na magiging malaki ang epekto ng ginawa nito para sa kanya. Sa kabila ng lahat ng iyon ay pinili pa rin ni Olga na samahan siya at masasabi niya na napakaswerte niya talaga rito. Nang malapit na sila sa ospital ay bigla na lamang pumasok sa isip ni Olga ang isang bagay. Nga pala, hindi ba pilay ang babaeng yun? Paano siya nakabalik dito? Kung si Carter ang nagpaalis sa kanya, ay tsak na hindi to basta-basta makakabili ng tiket nito. Hindi siyang bumalik mismo kung hindi si Carter ang nagpabalik sa kanya. Sagot nito sa kanya. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ni Olga rito. Nang marinig niya sinabi nito na may kasama pang galit ang kanyang tinig. Bukod pa doon ay nakipag-ugnayan pa sa kanya kay Roxanne nung huling nagpunta siya sa ibang bansa. At ilang araw din silang magkasama. Sabi niya kay Olga at nang matapos siyang magsalita, hindi niya alam kung anong pakiramdam ng puso niya. Tumingin siya kay Olga, walang makakaalam na mangyayari ito, hindi ba? Dahil kahit ikaw, hindi mo ito inaasahan. At ang kinasasakit pa ng loob ko ay hanggang kailan niya balak itago sa akin ang lahat. Pagdating nila sa ospital ay kagad din namang gumaan ang pakiramdam ni Jocelyn, kahit na papaano. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili niya na kung ano man ang nararamdaman at problema niya, ay hindi niya dapat yun dalhin sa trabaho niya. Kailangan niyang palaging kalmado dahil maapektuhan ng mga pasyente niya. Pagkatapos niyang magbihis ng damit ay agad siyang nakatanggap ng tawag na may pasyente raw na dumating at may cerebral hemorrhage at delikado raw ang kondisyon. Nang marinig niya ito, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at mabilis na tumakbo patungo doon. Dahil sa edad ng pasyente ay nagkaroon pa ng ibang komplikasyon at halos 10 oras na inubos nila sa loob ng emergency room bago naging stable ang lagay nito. Hindi sila kumain o uminom ng tubig hanggang nasa loob sila at halos silang lahat ay pare-pareho ng nararamdaman pagkatapos ng operasyon. Nangihina din sila, pare-pareho din silang mga wala ng lakas lalong-lalo na ang attending physician na halos mahiga na sa sahig habang humihingal. Grabe ang kalagayan ng pasyente, ngunit mabuti na lamang kahit na papaano'y naagapan. Bagamat na isalbang isang paa nito at ang isa ay hindi, kahit na papaano'y malaking bagay pa rin yun, kaysa naman parehong mga paa nitong hindi na isalba. Ilang sandali pa'y lumabas na sila ng operating room. Nagmamadaling tumayong isang matandang lalaki na may abong buhok at dahan-dahang naglahad patungo sa pinto ng operating room at sinalubong sila habang may saklay ito. Nakita niya may luha ito sa kanyang mga mata. Habang palapit sa matandang babae na nakahiga sa kama, tinutulak nilang mga kasamahan niya. Nakita niyang hinawakan itong kamay ng matandang babae at mahinang nagtanong, "Kamusta ka na? Masakit ba?" Sunod-sunod na tanong niya rito ngunit hindi nakasagot ang matandang babae dahil marin itong nakapikit. Sila na lamang ang nagpaliwanag ng kalagayan nito nang makarating na sila sa silid nito. Agad naman itong nagpunos ng mga mata. Pinanood lamang ni Jocelyn kung paano nito hinawakan ang kamay nito at hinalikan ng ibabaw nito at pagkatapos ay masuyong tumitig sa nakapikit na matanda. "Huwag kang mag-alala dahil nung ako ang may sakit inalagaan mo ko at ngayong hindi ka na makalakad pa ay ako nang bahala sa'yo." Masuyong sabi nito. At bagamat palagi mo sinasabi na baka hindi kita maalagaan, ay huwag kang mag-alala dahil aalagaan kita ng mabuti. Kapag gumaling ka na, ay uuwi na tayo at ako nang magiging paa mo simula ngayon at sasamahan kita kahit saan mo gusto, dagdag pa nitong sabi. Habang nakatitig si Jocelyn sa puting mga buhok na mga to, ay wala siyang maramdaman kung hindi inggit. Hindi niya namalayan na nag-init pa rin pala ang sulok ng kanyang mga mata. Bigla kasi niyang naalala si Carter. Sa totoo lang ay yun ang larawan na palagi niyang pinapangarap sa buhay niya, ang makasama ito hanggang sa pagtanda. Wala na lamang siyang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga at tumalikod na mula doon at tumiretso upang magpalit ng damit. Gabi na ng mga oras na yun at kailangan na rin niya umuwi. Paglabas niya ng gate ng ospital ay alas 7 na ng gabi. Ng mga oras na yun, hindi na niya alam kung anong mararamdaman niya. Pakaramdam niya ay para siyang nanghihina. Hindi pa lubos na magaling ang kanyang katawan. At halos isang araw na rin siyang hindi kumain, kaya talaga namang ramdam na ramdam niyang panghihina ng katawan niya. Dahil nga sa sobrang abala niya kanina, hindi na niya naramdaman ang gutom niya kanina. Pero ngayon na umihip ang malamig na hangin sa katawan niya, ay bigla na lamang nanginig ang katawan niya.
Ilang saglit ay bigla na lamang may tumigil na kotse sa harap niya. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas mula doon si Carter at agad na hinawakan ng kamay niya. Anong nangyari? Bakit ngayon ka lang nag-out? May iba ka bang pinagkaabalahan sa loob? Inihawak pa nito isang kamay dito sa kamay niya at napako ng noo. Bakit ang lamig ng kamay mo? Giniginaw ka ba? Pagkatapos nito magtanong ay kaagad siya nitong inakay papasok ng kotse at bigla nitong inadjust ang temperature ng kotse. Sa dami ng tanong nito, hindi siya sinagot ni Jocelyn. Mas kalmado nang naramdaman niya ng mga oras na yon kaysa kaninang umaga. Kaya nga lamang hindi niya alam kung paano nga ba niya ito kakausapin. Pagkaraan ng mga ilang minuto ay lumingon si Jocelyn upang tingnan si Carter. Alam ko ng lahat, sabi niya rito. Kalmado siya ng mga oras na yon, ngunit tumugot pa rin siya ng malalim na hininga. Alam ko nagpunta ka sa ibang bansa para puntahan siya at alam ko rin na inuwi mo siya dito para ipagamot ang paa niya. Alam ko ng lahat. Akala ni Jocelyn ay mas masasaktan pa siya kapag sinabi niya mga bagay na yun dito, ngunit hindi na pala ganong kasakit. Gulat namang napatingin sa kanya si Carter at agad na nagpanik. Mabilis siyang lumapit dito at niyakap to. Jocelyn, mali ang iniisip mo. Hindi sumagot si Jocelyn. Ilang beses siyang naging tahimik at hindi niya alam kung pakikinggan niya ba si Carter at ang mga paliwanag nito. Pero paano kung lokohin lang siya nito at magpalusot lamang sa kanya? Gumawa ng kwento para pagtakpan ng lahat ng iyon. Ngunit sa huli ay binuka pa rin niya ang bibig niya. Kung ganun, ano ang totoo? Sabihin mo sa akin. Humiwala ito sa kanya, tinawakan itong dalawang kamay niya at pagkatapos ay tumitig sa kanyang mga mata. Totoong pumunta ako sa ibang bansa, pero hindi dahil sa pinuntahan ko talaga siya, kundi dahil sa usapin pang negosyo. Hindi ko siya sinasadyang makita doon. Malungkot nang umiti si Jocelyn. Sige, sabihin na nating aksidente nga kayo nagkita pero nitong huling ay personal mo na siyang binalikan upang iuwi dito. Nakalimutan mo na bang nangako ka sa akin na hindi mo na siya muling kokontakin pa? At kahit na magkita kayo, ay ituturing mo na lang siyang isang stranghero? Nakalimutan mo na bang mga yon? Akala ni Jocelyn na mapapanitili niyang pagiging kalmado niya, ngunit sa huli hindi pa rin pala niya kayang pigilan ang sarili niya. Muli siyang niyakap ni Carter at sa pagkakataong iyon ay mas mahigpit na kaysa kanina. Jocelyn, pasensya na pero pakinggan mo na muna ako, sabi nito sa kanya. Sa kabila ng sakit at pagkadismayang nararamdaman niya, pinili niya pa rin na pakinggan ang paliwanag nito. Sige, sabihin mo sa akin, sabi niyang muli dito. Sa pinakasulok kasi ng puso niya ay halos ayaw niya maniwala sa mga sinabi sa kanya ni Roxanne dahil napakalaki ng tiwala niya kay Carter. Jocelyn, may isang bagay lang ako hindi sinasabi sa iyo at yun ay nang malagay ako sa panganib nung nasa ibang bansa ako at si Roxanne na nagligtas sa akin. So dahil sa pagliligtas na ginawa niya binalik mo siya rito? Tapos mangangako ka na naman sa akin? Isa pa ay pwede mo namang sabihin sa akin at kausapin ako ng maayos para sa mga bagay na yon. Kasi paniguradong maintindihan ko naman eh. Pero bakit nagawa mong itago sa akin ang lahat? Sabi ni Jocelyn at nagumpisa na mag-init ang mga sulok ng kanyang mga mata. Alam mo ba kung gaano kalaki ang tiwala ko sa'yo? Alam mo ba kung gaano kasakit para sa akin na malaman na ikaw pa talaga mismo ang nagbalik sa babaeng iyon dito ha? Para mo akong sinaksak ng ilang beses. Puno ng sakit na sabi niya rito at pagkatapos ay napakagatlabi. Nagsunod-sunod rin ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Gayon pa manikagan niyang tinasang kanyang kamay upang punasan ng mga ito. Sa pagkakataong ito ay ayaw niyang makita siya nitong umiiyak. Jocelyn, hindi ko siya ibinalik dito dahil gusto ko siyang makasama, kundi dahil sa gusto ko lang siyang pasalamatan dahil sa pagliligtas niya sa buhay ko. At sinabi ko sa kanya na sa pamamagitan ng pagpapagamot sa kanyang mga binti, ay makakabayad ako ng utang na loob ko sa kanya at kapag gumaling na siya, ay muli ko siyang ipapadala sa ibang bansa at doon na siya mamamalagi. Kung ganon, bakit hindi mo sinabi sa akin? Nagtaas ng ulo si Jocelyn at tumingin dito na punong-puno ng lungkot ang mga mata. Isa pa, paano kung hindi gumaling ang kanyang mga paa? Ano? Habang buhay mo siyang pakikisamahan at aalagaan? Tanong niya rito. Bigla namang natigilan si Carter nang marinig niya sinabi ni Jocelyn. Sa totoo lang ay iniisip niya na magiging matagumpay ang operasyon nito para pagkatapos noon ay makabalik na ito sa ibang bansa upang maging maayos ng pagsasama nilang dalawa ni Jocelyn. Hindi niya naisip kung anong mangyayari kapag hindi nagtagumpay ang operasyon nito at ang mas masakit pa ay baka mas lumala pa ito. Napakarami namang paraan para makapagpasalamat ka sa kanya. Pwede mo siyang bigyan ng malaking halaga, bahay, kotse at kahit na ihanap mo siya ng doktor na gagamot sa kanya. Pero bakit kailangang iuwi mo siya rito at hindi na lang sa ibang bansa?
Pagkatapos ay nag-utos ka na lang sana ng tao mong titingin sa kanya. Baka mas matanggap ko pa, Carter. Pero inuwi mo siya rito. Inuwi mo siya. Alam mo naman kung anong relasyon niyo dati, hindi ba? Sa tingin mo masisisi mo ko? Sunod-sunod na tanong niya rito. Kung talagang iniisip mong mararamdaman ko, hindi mo ito gagawin. Dagdag pa niyang sabi rito. At alam mo kung anong maling pagkakamali mo? Yung pinili mong itago sa akin ng paulit-ulit samantalang ang dami mong oras. Para sabihin sana sa akin. Paano ko hindi ko alam, ha? Ano? Tatabihan mo ko sa kama't yayakap-yakapin? Lalambing-lambingin, tapos ano? Pagkatulog ko'y pupunta ka sa kanya para siya naman ang lalambingin mo? Tanong niya rito. Samantalang alam ni Carter na kapag nalaman itong tungkol doon, ay alam niyang malulungkot ito't masasaktan. Pinili niyang itago ito yun dahil ang akala niya iyon ang makakabuti sa kanila, lalong-lalo na kay Jocelyn para hindi ito masaktan. Jocelyn, sa totoo lang ay, natatakot ako na baka kapag sinabi ko sa'yo, baka magalit ka sa akin at wala na akong maramdaman pa talaga. Para sa kanya kahit na mamatay pa ako ngayon. Sabi niya rito habang nakatitig sa mga mata nito. Mabilis na tumango si Jocelyn at humugot ng malalim na hininga. Tumingin siya sa mga mata ni Carter. Tumawag sa akin si Roxanne kahapon at ang sabi niya sa akin, pupuntahan mo raw siya at pinapasundan ka pa niya sa akin para mapatunayan kung nagsasabi siya ng totoo. Sinasabi ko to sa'yo para malaman mo din at dahil hindi kita susundan dahil bibigyan kita ng chance na mamili. Sabi niya, hindi siya kumurap o napimikit man lang. Sinong pipiliin mo, siya o ako? Hindi to nakapagsalita. Carter, maraming beses na ako natalo sa kanya at inaamin ko, gusto ko talagang manalo ngayong oras na to pero hindi kita pipilitin. At kung siyang pipiliin mo, pinapangako ko sa iyong aalis ako sa buhay mo. Nang tahimik at kung ako naman ang pipiliin mo, ay gusto ko na tuloy na siyang mawala sa landas nating dalawa. Pagkatapos niyang magsalitay na puno ng mahabang katahimikan sa pagitan nilang dalawa at nang makita ni Jocelyn na tila ba napapahiya siya dahil ayaw nitong sumagot ay muli na naman siyang nagsalita. Hindi kita pipilitin, Carter. Ang pagpili nasa iyong mga kamay. Sabi niya at pagkatapos binuksan ang pinto ng kotse. Uuwi na muna ako, sabi niya rito at bumaba siya ng kotse. Sa pagkakataong yun na hindi siya pinigilan ni Carter at sa pamamagitan ng bukas na bintana, ay nakita ni Jocelyn na bigla na lamang tumunog ang cellphone ni Carter at sa mga sandaling iyon ay wala siyang ibang maiisip na tatawag rito kung hindi si Roxanne. Agad na dinampot ni Carter ang kanyang cellphone. Hindi pa man siya nagsasalita ay kaagad na niya narinig ang tinig ni Roxanne mula sa kabilang linya. Carter, tapos ng examination sa akin ng doktor at napakaganda ng resulta. Kaya mamaya lang baka ipasok na ako sa operating room. At bago ako pumasok doon, gusto muna kitang makita at sinabi mo sa akin na darating ka. Hindi ba? Tanong nito sa kanya at ang tono ng pananalita nito'y napakalambot. Pinilig ni Carter ang kanyang mukha at punong-puno ng kalungkutan ng kanyang mukha. Maya-maya pa'y sumagot siya at tila ba tuyong-tuyong lalamunan niya. Sinabi ko na sa'yo na magaling talagang doktor na kinuha ko at hindi ako pupunta dyan. Ikaw na lang ang pumasok mag-isa sa operating room. At pagkatapos ng operasyon ay ang ipinangako ko sa yung perang ibibigay ko sa'yo. Dagdag pa niyang sabi rito. Bukod kasi sa operasyon ay pinangakuan niya rin to na bibigyan niya ng malaking halaga para tuluyan na nga itong makapamuhay ng mag-isa. Nang marinig naman to ni Roxanne ay kagad na sumama ang kanyang mukha. Ano ibig mo sabihin? Tanong niya kagad dito. Hindi ba't nangako ka sa akin na ihatid mo ko mismo sa operating room at hihintayin mo hanggang sa matapos ang operasyon ko? Dagdag pa niya. Hindi niya ito narinig na sumagot sa kanya kaya muli siya nagsalita. Wala akong pakialam kung hindi ka man dumating, Carter. Pero hindi ako papasok doon kung hindi ka pupunta dito at isa pa. Ay ayaw ko naman talagang magpa-opera eh. Ikaw lang pumilit sa akin. Sabi niya rito at pagkatapos niyang sabihin ng mga yon ay walang sabi niyang binaba ang tawag. Sa katunayan ay nangangamba siya na baka hindi niya na nga ito dumating pero wala siyang maaring gawin kung hindi ang maghintay kahit na ang maghintay ang pinakamahirap gawin sa lahat. Samantala, agad namang nagsindi si Carter ng sigarilyo pagkababa ni Roxanne ng tawag. Ang kanyang mga kilay ay mabangis na nakausli katulad ng isang bangin. Hindi siya mapalagay. Ilang sandali pa hindi niya namalayang naupod na palang sinindihan niya ang sigarilyo at halos mapaso na siya dahil sa paglalayag ng isip niya. At dahil doon ay siya lamang bumalik ang kanyang diwa. Paglingon niya sa kanyang harapan ay kagad niya nakita si Jocelyn na naglalakad pabalik sa pintuan ng ospital.
Napakaliit at napakalambot ng katawan nito na para bang matatangay ito ng hangin kapag umihip ito ng malakas kahit na anumang oras. Dahil medyo malayo na ito ay halos hindi na rin niya maaninag ang mukha nito. Gayunman sa kabila noon ay alam niya na katulad niya rin itong nararamdaman. At baka mas malala pa sa nararamdaman niya. Kailangan niyang gumawa ng desisyon. Sa pagkakataong iyon, wala siyang ibang maisip. Kapag si Roxanne operahan at gumaling, ay pwede niya na itong mapaalis ng bansa at pwede na siyang humingi ng tawad kay Jocelyn. Wala siyang ibang gusto kung hindi ang maalagaan at mahalin si Jocelyn sa buhay niya. Kapag gumaling na si Roxanne ay magiging payapa ng buhay nilang dalawa ni Jocelyn at kapag nakaalis na to pwede na silang magsimula ulit. Gayunpaman, alam niya na kapag ito ang pinili niya ay may posibilidad na baka kapag sinayang niya ito hindi na magiging madali ang lahat upang mabawi ito muli kung sakali. Nagulat si Jocelyn nang bigla na lamang tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis nang nilabas ito mula sa kanya. Bigla siyang napalingon sa kung saan nakaparada kaninang kotse ni Carter at nakita niyang paalis nito hanggang sa palayo na ito ng palayo. Ilang sandali pa'y nawala na ito sa paningin niya. Habang nakatitig sa kadiliman, hindi niya masabi kung anong nararamdaman niya ng mga oras na yon. Napahawak siya sa kanyang dibdib at hinigpitan ito. Doon niya nalaman na sobrang kirot pala nito at halos hindi na rin siya makahinga sa sakit. Ilang beses na nga ba siyang natalo kay Roxanne? Sa daming beses hindi na niya halos matandaan at mabilang pa. Akala pa naman niya mananalo na siya pero hindi pa rin pala. Sa huli talunan pa rin siya. Umihip ang hangin sa kanyang mukha at tila ito patalim sa buong pagkatao niya. Ang mga kamay ni Jocelyn ay nanlalamig at kahit na ganun ay nagawa niyang buksan ng cellphone niya at nakita niya doon ang chat sa kanya ni Carter. Jocelyn, pasensya ka na. Pinapangako ko sa'yo na mamahalin kita at poprotektahan kita sa habang buhay. Yun ang nakalagay sa mensahe nito. Napangiti siya ng mapait. Malinaw na sa kanyang lahat. Malinaw na sa kanya nang pinili nito ay walang iba kundi si Roxanne. At dahil itong pinili niya, wala na siyang balak pa makialam sa relasyon nilang dalawa. Siguro ganun talagang buhay at wala kang ibang magagawa kundi tanggapin na lamang. Humigpit ang hawak niya sa kanyang cellphone at naglakad. Ngayon ay uuwi na siya sa sarili niyang tahanan o sa apartment niya. Nakakailang hakbang pa lamang siya nang muli na namang nagring ang cellphone niya at sa pagkakataong yon ay si Olga na tumatawag sa kanya. Olga, sabi niya rito. Ikaw ba yung nasa harap ng ospital? Diyan ka lang, papunta na ako dyan, sabi nito sa kanya. Sino nga kayang pinili ni Carter? Muli kayo mabibigo si Jocelyn sa pag-asang mananalo siya kay Roxanne? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.